halaga, lugod sarap, taste for W. For others, call us 043-515-7622 or text na to 0939-491-1016 or to 0977-286-2148. Jade, Food Agri. Avenue, Sambat Poblacion, Padre del Sur, Batangas, beside the newly constructed Alpha Mart. Ang nakaman at matapang na pagbabalita ng ating kasangga mula noon hanggang ngayon. Sarap natin ang kasangga ng bayan. Kasangga ng bayan. Mga isyo, balita at komentaryo kasama ang batigang broadcaster sa radyo. Larry Carandala! Larry Carandala! At naman mula Lunes hanggang Biyernes. Kasangga ng bayan. Kasangga ng bayan. Kasangga ng bayan. Mga makabulahang balita na tatak radyo natin. Sa bawat kabas ng bansa, naging ang mailinis sa balita sa ating lalawigan. Kasangga ng bayan. Mas pinalakas at mas pinatapang ng salita sa radyo natin. Kasangga ng bayan. Kasangga ng bayan. Ano kayo may sinay? May problema, may suliranin. I-text mo kay Sargento. Kapag ikay may agam-agam at tila naguguluhan, iparating mo kay Sargento. Kung ikay may pinapahanap o kaya'y may pinananawagan, tawag mo kay Sargento. Layunin niya ay agarang solusyon at magkaroon ng mapayapang mamamayan ang mga bayan ng buong Calabarzon. Kaya, kung may nalamang anomalya, paglatastangan o pangdaragdong, itawag mo kay Sargento. Isang tawag mo na Arito ang alagad, ang katarungan, ang nag-iisa sa sentro ng bayan. Okay mga kaibigan, isang magandang muling umaga sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Kasanggang Larry Karangalan, ito po ang inyong lingkod na makakasama hanggang alas 10 ng umaga. Ang inyo pong lingkod na si Sargento Angelo de Mesa. At bago po ang lahat, ay binabati ho natin ang lahat ho ng mga 72 barangay ng lungsod ng Lipa. At ganoon din ho, ito hong kinalalagyan natin ang San Felipe, Padre Garcia, Batangas. Ito po ang kinalalagyan po ng 105.3 radyo natin, Padre Garcia, Batangas. At binabati rin ho natin ng magandang umaga si Kapitang May na malapit po dito sa kinalalagyan po natin ng kapitana po ng San Felipe. Binabati rin natin ng magandang umaga si Kapitang Binabati po natin si Mayor Rivera, Angelo Rivera po ng Padre Garcia, Batangas. Magandang umaga, Mayor. Okay, tayo po ay magtutuloy-tuloy na ngayong umaga sa atin pong mga nagbabagang balita. At para sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga, ika-17 araw sa buwan po ng Mayo 2017.
araw po ng Miyerkules sa buwan po ng Mayo. At sa ulo po ng ating mga balita, go ahead, ihabla ko sang-ayon kay Digong. Pagtanggal sa calculus, trigo, okay sa Senado. Marcialo hingi ng mga taga-Sulu. Digong binalaan ang mga korte sa TRO. Cayetano isasalang sa Committee and Appointment ngayon. Clanwar, 3 bulagta. Parak uta sa 6. Okay, parak uta sa 6 sugatan sa drug war. 72 anyos Lola Dedo sa Guro. Rider, bangga sa motor, durog pasabas. Pulis, durog sa minibus. 3 bahay inatake sa Cavite, 4 patay. PNP forces inalerto sa Pahiyas Festival. Samantala, ito ang pahayag ni Pangulong Duterte sa plano ni Magdalo Party List, Gary Alejano, na ihahin sa International Criminal Court ang nabasurang impeachment complaint nito sa Kamara Kamakalawa. Ito ang pinahayag ni Pangulong Duterte sa plano ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na ihahin sa International Criminal Court ang nabasurang impeachment complaint nito sa Kamara Kamakalawa. Sinabi ng Pangulo sa media interview sa Davao City International Airport, mula sa Beijing, China, nasa ilalim tayo ng demokrasya kaya walang hahadlang kay Representative Alejano sa plano nitong dalhin sa ICC ang kanyang reklamo. Kalokohan lamang umano ang laman ng impeachment complaint ni Alejano kaya nabasura ito ng House Committee on Justice dahil sa insufficiency in substance. Aniya, paulit-ulit lamang kasi na binubuhay ang isyu sa umano'y extrajudicial killing na kinasasangkutan umano ni Duterte. Wika ni Duterte, alkalde pa lamang siya ng Davao City ay iniimbestigahan na siya ng Commission on Human Rights na pinamumunuan noon ni Senador Leila de Lima. Gayon din sa Senado ay nag-iimbestigahan na rin sina de Lima at Senador Antonio Trillanes IV. Iginit ng Pangulo na wala namang napatunayan ng mga nag-iimbestiga sa isyu ng extrajudicial killing na umanipilit na isinasangkot si Duterte. Samantala, sinabi ni Senator Chis Escudero na dapat nang suriin ng CHED ang mga subject na dapat tanggalin sa curriculum na hindi naman napapakinabangan. Suportado sa Senado ang naunang pahayag ni Pangulong Duterte na dapat nang tanggalin ang mga subject na calculus at trigonometry sa mga school curriculum. Ikinuwento pa ni Senador na muntik pa siyang hindi makagraduate dahil hindi siya halos makapasa sa nasabing subject.
Pero kung mag-i-engineer o kaya ay magsa-scientist ang isang estudyante, maaaring require ang nasabing dalawang subject. Binanggit din ni Escudero na mas mabuti pa ang geometry na napapakinabangan niya sa paglalaro ng bilyar. Pero nilinaw ni Escudero na hindi naman niya tahasang binatatanggal ang dalawang subject at sa halip ay pinasusuri sa CHED dahil hindi naman ito nagagamit sa trabaho. Mas pabor si Escudero na ibalik ang subject na GMRC o Good Manner and Right Conduct upang mas may tama ang ugali ng mag-aaral. Mismo si Pangulong Duterte sa isang talumpati noong panahon ng kampanya ay nangako na ipatatanggal sa education curriculum ang calculus, trigonometry at maging algebra at palitan ito ng business mathematics. Tama nga naman, napakahirap na yung mga padahak na yan. Yung mga trigonometry yan. Yung mga cosecant, dito rin ako namulpul nung una nung ako'y 4th year. Pero by the way, kung ika nga'y utay-utay mong pag-iisip at pag-aaralan, madali rin pala makuha. Yung mga tinatawag na altitude, hypotenuse, and then the base. Okay, samantala, pag-aaralan ni Pangulong Duterte ang posibilidad na pagdideklara ng martial law sa Mindanao, partikular sa Sulu. Sinabi ng Pangulo na nalaman niya ang panawagan ng Save Sulu Movement na ilagay sa ilalim ng military rules ang kanilang lalawigan dahil sa Abu Sayyaf Group. Iginit ng Pangulo na lulutasin niya ang problema sa Mindanao kahit hindi siya magdeklara ng martial law. Kasalukuyang pinabantayan ng AAP ang galaw na sinasabing 16 foreign terrorists na nasa Mindanao at nasa pagkalinga ng multi-group Abu Sayyaf at bansang Moro Islamic Freedom Fighter. Ayon sa AAP, ang sinasabing foreign terrorists na nakapasok sa bansa ay mga Malaysian at Indonesian at batay sa monitor ng military ay nasa Lanao del Sur at Maguindanao ang mga ito. Samantala, hinimo kahapon ni Pangulong Duterte ang Supreme Court na panagutin ang mga kumpanyang nagtatakang umantala sa mga government project matapos matalo sa bidding. Sinabi ng Pangulo, palagi na lamang sa gabal sa mga proyekto ng gobyerno ang mga talunang bidders dahil sa inihaing reklamo sa korte. Nanawagan na si Pangulong Duterte sa Hudikatura na huwag nilang paglalaruan ang paglalabas ng Temporary Restraining Orders or TROs. Nagbabala rin ng Pangulo sa korte na huwag siyang puwersahing hindi susunod sa kanila dahil kung hindi raw sila magdedesisyon, siya na ang magpapasya kung ano ang nakabubuti sa bansa hingil sa mga proyekto. Nakatakda naman ngayong isa lang sa makapangyarihang Commission on Appointment si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Balak ni Cayetano na magbigay muna ng valedictory speech bago iwanan ang pwesto bilang senador. Sa panayam, sinabi ni Cayetano na ipauubaya na lamang niya sa kanyang mga kasamang senador sakaling magkaroon ng opositor o tututol sa kanyang konfirmasyon. Narito, inihayag na ng ilang senador na walang kahirap-hirap na makakalusot sa CA si Cayetano.
Hindi rin naasahan na may mga kukwestiyon pa sa kanyang citizenship dahil ilang beses na umano niya itong naipaliwanag at isa siyang tunay na Pilipino. Samantala, 3 miyembro ng isang pamilya ang nasawi habang isa pa ang sugatan makaraang tambangan ng kanilang konvoy ng mga armadong kalalakihan ng mortal na kaaway ng kanilang angkan sa Panamaw, Sulu ayon sa pulisya kahapon. Ang mga nasawi ay sina Hafid Hamidi, Hani Imok at Manan Hamidi habang ang sugatan ay si Julasan Abu Hasan. Ayon kay Brigadier General Cirilito Subihana, commander ng Joint Task Force, Sulu, alas 9 ng umaga ng paulanan ng bala ng mga suspect ang mga biktima pagsapit nila sa bisinidad ng Sitio Hatin, Barangay Candayok, Panamaw nitong linggo habang patungo sa kasal ng isa nilang kamag-anak sa Panglima Estino. Lulan ang magpapamilya ng 8 Tamaraw jeepney at ilang motorsiklo ng paulanan ng bala ng mga suspect. Hindi na nakaganti ng putok ang mga biktima sa mga suspect na mabilis na nagsitakas. Samantala, patay ang isang pulis habang 6 na sibilyan ang nasugatan makaraang mauwi sa shoutout ang sinasabing drug operation sa Barangay Sampaga, Balayan, Batangas kahapon ng umaga. Binawian ng buhay ang pulis na si POT Brian De Jesus nakatalaga sa Balayan Police Station habang nilalapatan ng lunas sa Balayan Bayview Hospital sanhi ng mga tinamong mga bala sa katawan. Sa ulat ng Batangas Police, dakong 1:30 ng madaling araw habang nagsasagawa ng surveillance operation, ang mga biktima sa target ng drug pusher kasama ang isang asset na sibilyan sa basketball court ng Barangay Sampana ng isang umanong hindi kilalang lalaki na pinaniniwalang miyembro ng sindikato ng droga ang nakatunog sa operasyon. Bigla na lamang umanong bumunot ng baril ang suspect at pinagbabaril ang nasabing pulis sanhi ng palitan ng putok. Minalas na napuruan ng pulis na tinamaan ng ligaw na bala ang 6 na katao na nagkataong nasa basketball court. Mabilis na tumakas ang suspect na sinalubong ng 3 pang armadong lalaki na hinihilalang mga kasamahan base sa nakuhang footage ng CCTV sa lugar. Samantala, kalaboso ang isang teacher, makaraang mabangga nito ang isang 72 anyos na lola na tumatawid ng kalsada sa Maharlika Highway sa Barangay Kalitaan, Sorsogon City, Sorsogon. Sa lakas ng pagkakabagok ng ulo sa sementadong kalsada, idineklarang dead on arrival sa Pipaw Hospital ang biktima na si Ziliosa Loresto, may asawa ng Barangay Pangpilar, Sorsogon. Kinilala ang driver ng motorsiklong Yamaha YZF R15 EC73726 na si Joel Detesio Jr., 25 anyos, binata, isang public teacher at residente ng Barangay Rizal Prieto Diaz, Sorsogon. Dakong alas 7 ng umaga habang sakay ng kanyang motorsiklo, ang guro patungo sa pinampasukang eskwela upang dumalo sa unang araw ng brigada eskwela nang hindi nito mapansin ang biglang pagtawid ng lola dahilan umano upang masalpok ito.
Ang guro ay naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Wala naman sa Sariaya, Quezon, dobling kamalasan ang inabot ng isang motorcycle rider matapos mabangga ng kasunod na motorsiklo ay nabangga at nasagasan pa ng pampasayro ang bus sa Maharlika Highway, Barangay Concepcion, Palasan ng bayang ito, Kamakalawa. Idiniklarang dead on arrival sa ospital dahil sa grabing pinsala sa ulo at katawan si Crescenciano Cleope, 40, binata tindero ng Candelaria, Quezon. Sa ulat, alas 4:40 ng hapon habang sakay ng kanyang motorsiklo, ang biktima at backrider na si Marceliano Saron patungo sa sentrong pamilihan nang banggain sa likuran ng isa pang motorsiklo na minamaniho ni Apolonio Pinales at dalawang backrider na sina Mark Arellano at Marber Luces. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa kaliwang bahagi ng kalye ang motorsiklo ni Cleope at mabilis pang nasagasaan ng biktima ng Lucena City bound ng LLI bus na may plakang Alfa Romeo Alpha 9765 na minamaniho ni Willie Griserio. Nasugatan din sa aksidente ang 4 na iba pa habang nasa kustodiya ng pulisya ang tsuper ng bus. Samantala mula sa Legazpi, Albay, nagkalasog-lasog ang katawan ng isang pulis nang bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na minibus sa kahabaan ng Maharlika Highway ng Barangay Pawili, Bayan ng Pili, Camarines Sur, Lunes ng gabi. Patay agad sa lugar dahil sa matinding tama sa ulo at katawan ang biktimang si P.O.2 Errol Baquiron, nakatalaga sa Kamaligan Police at nakatira sa Barangay Poblacion, East Ocampo. Sa ulat, dakong alas 9:25 ng gabi, habang papawi na ang biktima mula sa kanyang duty nang mabangga ang kanyang motorsiklo na kasalubong ng bus na TXH 285 na minamaneho ni Nilo Orancio. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon pa ang biktima ng ilang metro at patay na nang bumagsak sa kalsada. Sumuko naman kaagad ang driver ng bus na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala mula sa Cavite City, 4 ang kumpirmadong patay kabilang isang mag-ina matapos ang magkakasunod na pag-atake at pamamaril ng hindi kilalang grupo sa 3 kabahayan sa Barangay Burol, Main, Dasmariñas City, Kamakalawan ng gabi. Sa ulat ni PO3 Elmo Kabuboy, dakong alas 11 ng gabi, nang pasukin at pagbabalin si Lydia Siata, 57, sa kanyang tahanan sa Pasong Bayog, nasabing barangay. Dakong alas 11:20 ng gabi nang sumunod na inatake sa loob ng kanyang bayang anak na si Lydia, na si Ervin Siata, 28, construction worker, na kanyang na ikinasawi at ikinasugat, na ikinasama nitong si Maylene Subutana. At 30 bandang alas 12 ng madaling araw naman,
Nang sumunod na pasukin ang family friends ng family Siata na sina Ferdinand Atum, 36 at misis nitong si Rowena Iliang, 27, na kapwa diniklarang patay sa insidente. Ang tatlong bahay na inatake ay medyo may kalayuan din ang kanilang agwat. Lumalabas na sangkot umano sa mga illegal na aktibidades ang mga pinatay na biktima at posibleng iisang grupo lamang ang pumatay sa kanila. Samantala, naka-alerto na kahapon ang security forces ng pulisya sa posibleng planong panggugulo ng mga rebeldeng New People's Army or NPA sa Pahiyas Festival sa bayan ng Lucban, Quezon. Ayon kay Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, PNP spokesman, ang hakbang ay matatapos lamang namang masilat ng militar at pulisya ang paghasik ng karahasan ng mga rebelde sa kapistahan sa bayang Mahihay, Laguna, kamakalawa ng gabi. Nabatid na rumesponde ang security forces ng pulisya sa pag-atake ng NPA REV sa construction site ng Global Heavy Equipment and Construction Corporation sa Barangay Piit sa nasabing bayan, kung saan isang sundalo at kapgo ang nasugatan. Ang Pahiyas Festival ay formal nang nagumpisa kahapon sa bayan ng Lucban, Quezon. Sa kasalukuyan, tinutugis ng puwersa ng Quezon Provincial Public Safety Company at Army 80th Infantry Battalion ang mga rebelde na namataang tumatahak sa kagubatan ng Barangay Kalyaat sa bayan ng Lucban. At yan po ang ilan po natin pang mga ulat. Samantala, mamaya po ay magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalaala. Sound off the powerful signal of radio from the heart in Controversias Batangas. Your source of information, your source of total radio entertainment. Not just a scholar in the airwaves. Tune it up with one triple to Buffalo Power Ground, our radio. 103.7. Kalidad, mura at klasa style na furniture ba ang hanap mo? RC Gambora Furniture. Discount? Madaling pag-usapan yan. RC Gambora Furniture. From kitchen, sala set, bed, cabinet, office table picture, at marami pang iba. RC Gambora Furniture. Located at General Military Silahan sa Bangita City. For inquiries, please call 0920-2811-124. Sa RC Gambora Furniture, sobrang doble ang nila. Ang matapang at matapang na pagbabalita ng ating kasanggaw mula noon hanggang ngayon. Nakaraan natin ang kasanggaw ng bayan. Kasanggaw ng bayan. Mga isyo, balita at komentaryo. Kasama ang matigang broadcaster sa radyo. Karangalan. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes. Kasanggaw ng bayan. Kasanggaw ng bayan. Kasanggaw ng bayan. Mga bulahang balita na tanak radyo namin sa bawat kawas ng bansa. Maging ang maiinit sa balita sa aming lalawigan. Kasanggaw ng bayan. Mas pinalakas at mas pinatapang ng balitaan sa radyo namin. Kasanggaw ng bayan. Kasanggaw ng bayan.
service. Quality ba ang hanap nyo? Pagdating sa aircon at all time. Even car aircon at least regulator. The Airline Auto Care Center. The Airline Auto Care Center. On fabrication, maintenance, electrical, rewinding, dealer and installer din sila of some sales parts. The Airline Auto Care Center at Barangay Maraoy, Iba. For information, call at 042-756-2535 or text them at 0916-447-3102. The Airline Auto Care Center, 25 years by service. All managed by Nick Body Shampoo. Ang programa ng bawat Batanggin, Biyahing Kapitolyo. Makakahugan ang mga nagpapanahong mga balita, Biyahing Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas, Biyahing Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection, at environment, life, and property. Biyahing Kapitolyo. Kasama sina DJ June at ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyahing walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Tara na, samahan nila kami sa biyahing Kapitolyo. Sakay na, dito lamang sa radyo natin 105.3 FM. Tulong na sa Kutubelet, alas 9 ng umaga. Biyahing Kapitolyo. And lush carpet of green grass, wide roads for convenient parking, comfort rooms with clean water supply, outstanding landscape and good drainage system, well-lighted park with complete electrical facilities. Come and visit us, Rosario Memorial Park, where memories live forever. Rosario Memorial Park, located at Barangay Pamoko, Rosario, Batangas. For inquiries, please call 0917-701-7101 or 0917-996-5891. Rosario Memorial Park. Rosario Memorial Park. Your skin is that glow this summer because there's no something to make our skin young and beautiful. It's Beauty and Wellness International Salon Spa. It's wide beauty and wide imagination. It's Beauty and Wellness International Salon Spa. That knows the beauty and wellness exhibition in South City. And this summer, a Korean summer travel starts with a push, ends with a trip. Even next time you think of love and forever in your beautiful skin, there's all in Beauty and Wellness International Salon Spa. For more information, you will call the beautiful Miss Elizabeth Drive at telephone number 0999-888-5283. It's 0999-888-5283. Beauty and Wellness International Salon Spa. Nagsisimula ang tagumpay sa isang malaking pangarap. At sa isang mundo, hindi lamang tayo matututo ng panahon abakada. And knowledge is the best news. Incorporated Beauty Harvest Incorporated is applying for international education program or recognizing with curriculum focusing on agriculture and animal production, science, technology, engineering, and mathematics. Supervised by one of the top university schools and regional research center. And recognized education programs from pre-elementary, senior high school, and senior high school diverse by character development and to continue to shine. Advanced program in mathematics, science, and English, starring performers in National Science Fair, champion on science investigatory project in the regional and national level. Second place for the honors painting contest and graduating contest in national level. So be on top. Be a leading harvest. If a writing school incorporated into practice. The
Regina School Incorporated, City Subdivision, Sabang, Lipa City, now accepting enrollees for school year 2017-2018. Enroll now. Call telephone number 043-774-0479 or 0915-645-2199. Wake up and smile. Kung hangat ng barkada, pamilya, papamilya, o limit. Please, Food Avenue. Please, Please, Food Avenue. Ada Garcia Batangas, tatakpanin na. Tara na, sa Food Avenue. Please, menu. Amin pa lang, lesson na. Please, Food Avenue. Sa murang halaga, lusog sarap. Please, Food Avenue. For orders, call at 043-515-7622 or text us to 0939-491-1013 or to 0977-286-2148. Please, Food Avenue. Jason Avenue, Sambas Poblacion, Padre del Sur, Batangas, beside the newly constructed Alpha Mart. Ang nabahan at matapang na pagbabalita ng ating kasanggan mula noon hanggang ngayon. Nasa radyo natin ang kasanggan ng bayan. Kasanggan ng bayan. Mga isyo, balita at komentaryo kasama ang batigang broadcaster sa radyo. Larry Carangala! Larry Carangala! Abangan mula Lunes hanggang Biyernes. Kasanggan ng bayan. Kasanggan ng bayan. Kasanggan ng bayan. Mga makabulahang balita na tatak radyo natin sa bawat kabas ng bansa. Magiging mailinis na balita sa ating lalawigan. Kasanggan ng bayan. Mas pinalakas at mas pinatapang na balitaan sa radyo natin. Kasanggan ng bayan. Kasanggan ng bayan. Okay mga kaibigan, nagbabalik po ang inyong lingkod, Sargento Angelo de Mesa. At ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. At para pa rin ho sa ating mga balita, mula po sa Legazpi Albay, kapwa bumulagta ang dalawang magkaibigang estudyante sa college ng pagsaksakin ng kanilang mga nakasapakang magkakapatid sa Barangay Nagas sa bayan ng Tiwi, Albay noong Lunes ng gabi. Ang mga biktima ay sina Jovan Dasilio, 19 anyos at Dennis Bungalbal na junior, 18, kapwa residente ng Purok 1, Barangay Nagas. Nakilala naman ang mga suspect na sina Sting Ramo Reyes, 22, at Mario Louis Reyes, 20, kapwa estudyante at residente ng Purok 2 ng nasabing barangay. Sa ulat, dakong alas 8:20 ng gabi, bawi ang mga biktima sa kanilang mga bahay nang biglang dumating ang mga suspect lola ng motorsiklo kung saan nagkaroon ng konfrontasyon dahil sa dating alitan. Nagkasuntukan muna ang apat hanggang sa kapwa bumunot ng patalim ang magkapatid at parehong tinarakan sa magkabilang dibdib ang mga biktima. Dugo ang isinugod sina Dasilio at Bungalbal sa Coffee Hospital sa Tabaco City pero parehong idineklarang patay. Arestado ang magkapatid na Reyes na kapwa sinampa ng kasong pamamaslang. Samantala, mula sa Cotabato City, dalawa ang nasawi sa muling pagsiklab ng engkwentro ng magkaaway na pamilya o redo sa barangay Mudsing, Mitsayap, North Cotabato, alas 2 ng hapon kamakalawa. Ang mga nasawi ay sina Brando Sagandal,
Barangay Tanod at Kasan Madisdis ng Barangay Mudsing, Midsayap, North Cotabato. Ayon kay Midsayap Chief of Police Superintendent Bernard Tayong, nagkasagupa ang pamilyang Sugod at Madidis sa lugar na may matagal ng awayan sa lupa na kanilang sinasaka. Tumagal ng 10 minuto ang palitan ng putok ng magkabilang panig gamit ang matatas na uri ng armas. Umarsa siyang magkaaway ng pamilya na kapwa mga miyembro ng rebuilding grupo sa Mindanao nang dumating ang peacekeeping force ng militar at pulisya. Samantala, umabot sa 11 miyembro ng multi-terrorist group ang nasukote ng militar sa serya ng pagsalakay sa 3 kabayan sa barangay Ramagunggong sa bayan ng Marunggong sa Lanao del Sur kahapon ng umaga. Kasalukuyang sumasailalim sa tactical interrogation troop ng militar ang mga narestong lokal na terorista na sina Abdullah Daos, Nasip Ismael, Gutingon Ala, Cairo Mamanok, Ekmad Ismael, Almid Adam Munib, Gutumungan, Edamin Karunungan at Kairodin Ditarungan, Kamsi Lau at si Gaso Maso Badwa. Ayon kay Lieutenant Colonel Joar Herrera, spokesperson ng Army 1st Infantry Division, bandang alas 5:20 ng umaga nang salakay ng tropa ng Army 6th Infantry Division ng kinaroroonan ng mga terorista na sangkot sa pambubomba, extortion at iba pang uri ng terorismo sa nasabing lalawigan. Mula pa rin sa Legazpi, Albay, 3 katawang nasugatan makaraang mamaril ang 27 anyos na obrero na nadihado sa suntukan nang magkarambulan ng 2 grupo sa sayawan sa Purok 1, Barangay Tabon-Tabon sa bayan ng Daraga, Albay. Kapwa sinugod sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital ang mga biktimang tinamaan ng ligaw na bala na sina Bernardo Lisay, 61, na Eunice Alejo, 44, mga vendor si Raymar Mesula, 24, mga nakatira sa nabanggit na barangay. Pinaghahanap naman ang suspect na si Joemar Lodor, 27, ng Sitio Palanog, Barangay Gapo ng nasabing bayan. Base sa police report na nakarating sa Camp Simeon Ola, sumiklab ang rambulan sa pagitan ng grupo ng suspect at ilang kalalakihan sa sayawan. Gayunman, nang makitang diyado sa suntukan ng grupo ng suspect, ay namaril ito kung saan tinamaan ang mga biktima. Samantala, pinaamyenda ni Senador Juan Miguel Zubiri ang Quality and Affordable Medicines Act upang makontrol ang mataas na presyo ng mga gamot para sa breast cancer
hepatitis B at diabetes. Ayon kay Zubiri, halos 8 taon na ang nakaraan simula na may pasa ang batas, pero hindi naman ito masyadong naging epektibo. Sinabi pa ni Zubiri na bagamat naging mura ang gamot dahil sa pagpasok ng generics, pero nananatili naman mataas ang anti-cancer, anti-diabetes at anti-hepatitis. Inalimbawa ni Zubiri ang isang klaseng gamot na binibenta ng isang kumpanya na nagkakahalaga na Pilipinas ng 50 pesos pero sa India ay 5 piso lamang. Isa niya sa naging rekomendasyon ng committee ang amyenda ng Republic Act 9502 upang matiyak na nagkaroon ng honest and goodness pricing scheme sa presyo ng gamot. Samantala, suportado hindi lamang ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, kundi ng iba pang bansa sa mundo ang pinaigting na kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte. Inanunsyo ito kahapon ni PNP Human Rights Affairs Office Hiraw Director Police Chief Superintendent Dennis Sierbo, sa gitna na rin ng pambabatikos ng United Nations sa giyera kontra droga ng administrasyon. Partikular na tinukoy ni Sierbo ang suporta ng Japan sa patuloy na kampanya sa giyera ng droga ng administrasyon para matuldukan ang malalang problema sa bawal na gamot sa Pilipinas. Bukod sa Japan, maging sa China ay suportado rin ang giyera kontra droga ng gobyerno. Sinabi ni Sierbo na marami pang dayuhang bansa ang nagpahayag ng kanilang maigting na pakikiayon sa giyera laban sa droga matapos na makuha ang impormasyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Magugunita na sinabi ni UN Special Rapporteur Agnes Kalamard na hindi solusyon kundi higit pang nagpatindi sa problema ng giyera kontra droga. Samantala ay kinagalak ni Cavite Representative Celia Revilla ang pagkakabasura sa impeachment complaint na iniyan ni Congressman Gary Alejano sa Kongreso. Sa pagtalakay ng House Committee on Justice, depektibo ang naging verifikasyon na ginawa ng nagrereklamo dahil pinanumpa nito na lahat ng aligasyon sa kanyang reklamo ay pawang personal knowledge at authentic records, taliwas sa lumalabas na hindi naman pala. Sa pagtatanong ng mga kongresista, inamin ni Congressman Alejano na wala siyang personal na kaalaman, ngunit tiwala siya na totoo ang mga naririnig. Baka naman, kaya hindi ulas ng naririnig, Congressman Alejano. Sabi nga ho, nakikinig sa sabay-sabay, wala akong bait sa sarili, Congressman. Pero hindi ko sinabi kayong wala akong bait. Pinakailangan din ho yung maikting na pagtuklas. Yun hong pagsusuri, pag-aaral. Dahil if ever na hindi ho nyo pinag-aralan, tiningnan ng inyong mga mata, ay diyan ho kayo mapapahiya. Samantala, umusad sa Kamara ang House Bill 06 o ang An Act Enchanting Public Safety
at the local level by establishing and maintaining Department of Public Safety in every province, city, and municipality. Inumpisa na ng deliberasyon ng panukala ng mga komite ng local government at Committee in Public Order and Safety na kinabibilangan ni Rebilla. Samantala, sinabi nito ng Pangulo kasunod ng mga paratang ng extrajudicial killing na kaniyang administrasyon at dahil na rin sa kababasura lamang ng impeachment complaint na iniyan ni Magdalo Representative Gary Liano, aniya wala namang napapatunayan sa dami ng mga investigasyon sa kanya. Medyo mabagal ang internet hindi ako makakuha ng report. Okay, tuloy-tuloy lamang po tayo habang tayo po ay naghihintay pa ng ulat mula sa ating internet computer. Pareho naman yun eh. Medyo may kabagalan ngayon. Bakit kayo yung nagkakaroon ng problem? Bumabagal. Para tayo ginikipit sa pag-uulat. Samantala, dinipensahan ni Dilima ang Communication Assistant Secretary sa mga kritiko na hinuhukay pa ang nakaraan ni Ozon. Marami ang hindi natuwa sa pagkakalipat ni Ozon sa Presidential Communication Operation Office mula sa pagiging board member ng Movie and Television Review and Classification Board. Binatikos ng mga kritiko si Ozon dahil sa nakaraan nito sa pagiging sexy performer. Sinabi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na itinalaga niya si Ozon dahil sa utang na loob na nag-ugat ng tulungan siya noong panahon ng kampanya. Kapwa binatikos naman ni Duterte at Ozon ang senadora dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa illegal na droga kung saan naungkat din ang pagkakaroon niya ng relasyon sa dati niyang driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Pinayuan naman ni Dilima si Ozon na gamitin ang pwesto sa gobyerno upang magpakalat ng katotohanan at hindi ng mga fake news.
Samantala, 2 drug personalities ang nasawi makarang manlaban sa mga operatiba ng Quezon City Police District Station 6 habang sinasagawa ang bypass operation sa Barangay Silangan, Kamakalawa. Sa ulat ng Quezon City Police District Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliasar, nakilala ang mga nasawi na sina Bernabe sa Bangan alias Nonong 24 binata ng Block 4 Lot 16 at Arnold Vitales alias Anut 21 binata ng Block 2 Lot 7 kapwa ng Tagumpay Village, Barangay Silangan. Ayon sa ulat, dakong alas 11 ng gabi nang makaengkwentro ng mga suspect ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, National Capital Region, PDEA, NCR at mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit. Bago ito nakatanggap umano ng impormasyon ng mga pulisya na hinggil sa talamak na pagbebenta ng shabu ng mga suspect. Kung kaya ikinasa ng SDEU ang isang bypass operation at isang operatiba ang nagkunwaring bibili ng halagang 500,000 piso ng shabu sa mga suspect. Matapos ang abutan, nakatunog umano ang mga suspect na parak ang kanyang katransaksyon sanhi upang paputukan nila ang operatiba. Gumanti naman ang putok ang mga operatiba sanhi upang tamaan ng mga suspect at nagawa pang may sugod ang mga sugatang suspect sa East Avenue Medical Center para magamot. Subalit, kapwa Dirkland dedo na arrival ng mga ito dakong alas 12:20 ng madaling araw. Na-recover sa crime scene ang nasa 4 na piraso ng sachet na shabu, 2 piraso ng kalibre 38 baril na ginamit ng mga suspect at iba't ibang uri ng basyo ng mga bala. Samantala, hindi na umabot ng buhay ang 70 anyos na lolo makaraang masagasa ng masagi habang nagbibisikleta ng isang tanker sa kahaba ng Aurora Boulevard, Quezon City kahapon ng madaling araw. Ang nasawi ay kinlalang si Villanueva Pelizardo Y. Manzanares na 2611 H2 Jesus Street, Pandacan, Manila. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng tanker na si Mahusay Samson, Y. Abroso 54, may asawa ng 247 Roosevelt Avenue, Barangay San Antonio, Quezon. Nangyari ang insidente sa may kaba ng Aurora Boulevard, kanto ng G. Araneta Avenue, Barangay Doña Imelda, Quezon City, dakong alas 12:10 na madaling araw. Sinasabing kapwa binabagtas ng tanker na may plakang Whiskey Oscar Yankee 523 na minamaneo ni Samson at Pelizardo na sakay ng kanyang bisikleta ang kahabaan ng Aurora Boulevard galing ng G. Araneta Avenue at patungong B. Mapay Street nang maaksidenteng masagi ng unang handler bar ng bike ng huli. Bumuwal sa kalye ang biktima habang nasa masagasaan pa ito ng kanang bahagi sa unahan ng gulong ng tanker at nagtamo ng matinding injury sa katawan. Agad naman dumating ang rescue team ng MMDA, tinakbo ang biktimang sa San Juan Medical Center para magamot. Subalit, idineklara na itong dead on arrival. Kasong reckless imprudence resulting in damaged property to homicide ang kinaharap ng driver ng tanker.
Okay mga kaibigan, at maya-maya lang at magbabalik po muli ang inyong pong lingkod makalipas po ang ilang paalaala. You're listening to Wonder 5.3, Radyo natin Father Garcia Parangan. Grabe! The sun is up and your skin is as glow this summer. Because there's no something to make our skin young and beautiful. It's Ginseng Beauty and Wellness International. Salon Spa. It's your beauty and your imagination. It's Ginseng Beauty and Wellness International. Salon Spa. That's news for beauty and Israeli competition in Spa City. And this summer, avail our summer travel filled with a push and with a trip. Even next time you think of love and forever in your beautiful skin, thank God Ginseng Beauty and Wellness International Salon Spa. For more information, you will call the beautiful Miss Elegant Line at telephone number 0999-888-5383. It's 0999-888-5383. Ginseng Beauty and Wellness International Salon Spa. Nagsisimula ang tagumpay sa isang malaking pangarap. At sa isang mundo, hindi lamang tayo matututo ng panahon haba-haba. Heroes Farm and Yummy Chicken Extra New School Incorporated. Beauty Harvest Incorporated is applying for international education programs directed by clinical curriculum focusing on agriculture and animal production, science, technology, engineering, and mathematics. Supervised through one of the top university in the Philippines and regional research center. And recognized education programs from pre-elementary, senior high school, and senior high school preferred by character development and to continue to shine. Advanced program in mathematics, science, and English, starring performance in national science fair, champion on science investigatory project in the regional and national level. Second place for the honors painting contest and graduating contest to national level. Just be on top. See a leading harvest. The American School Incorporated in the Pacific. The American School Incorporated, City Park Subdivision, Sabang, Lipa City, now accepting enrolls for school year 2017-2018. Enroll now. Call telephone number 043-774-0479 or 0915-645-2199. Give yourself a refreshing summer. Take a break. Feel the cool. Sophia Golden Resort. Sophia Golden Resort. Ang inobasyon sa kahit anong season. Perfect venue para sa news ng barkada, family outing, or business conferences. And tours at excellent service at affordable rates sa mga suite rooms, cottages, and pavilions. Plus, no need to worry pagdating sa merienda, groceries, patuloy na ako supply kung kailangan. Sophia Golden Resort. Kaya gawing masaya ang barkada at pamilya sa Sophia Golden Resort. Sophia Golden Resort, Barangay Alupay, Rosario, Batangas. For reservation, call or text Miss Malu at 0920-530-0458. At hindi ka na rin makakalasan ng mga electrical supplies kung kinakailangan. My Friend Electrical Supply. Hanapin lamang sa public market ng Rosario at Patrick Garcia, Batangas. Improve your brighter future. Transforms into a productive citizen in your chosen career for the new generation. Making your kids look the best so you can wear a smile. Trinity School at Patrick Garcia, Batangas. Incorporated, we offer the following courses: pre-elementary, nursery 1, nursery 2, kindergarten, elementary grade 1 to grade 6, junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12. The only Trinity School at Patrick Garcia, Batangas. Incorporated, Trinity School at Patrick Garcia, Batangas. Incorporated, and be smart.
part of our junior high school. Strength offers ABM and chemistry, digital management, rooms, humanities and social sciences, STEM, science, technology, engineering, and mathematics. The only junior school of Positivity of Batangas, Incorporated. Trinity School with branches in Mataas na Lupa, Dispensary, and in East Denver Street, Poblacion, Mataas na Cali, Batangas. For inquiries, call 043-515-8795, 043-515-9699, or email us at trinidadnegri@yahoo.com.ph. At matapang na pagpapalita ng ating kasanggap mula noon hanggang ngayon. Sasarat natin ang Kasanggap Bayan, mga isyo, balita at komentaryo kasama ang matigang broadcaster sa radyo. Karangalan! Abangan mula Lunes hanggang Biyernes. Kasanggap ng Bayan! Kasanggap ng Bayan! Kasanggap ng Bayan! Mga buhang balita na tatak radyo namin sa bawat sabat ng bansa. Maging ang mahihinig sa balita sa aming lalawigan. Kasanggap ng Bayan! Mas pinalakas at mas pinatapang ng palitan sa radyo natin. Kasanggap ng Bayan! Kasanggap ng Bayan! Nagbabalik po ang inyong lingkod, Sargento Angelo de Mesa pa rin po. At 45 minutes after 9 o'clock ang ating pong oras sa ngayon. At narinig po ninyo yung ating pong mga balita. Ngayon pong 17 ng Mayo. Mga balitang mainit. At ngayon ay lumamig. Joke lang. Nagmumukha roon seryoso si Sargento de Mesa pag nagre-report. Lagi hong happy ito. At katulad din ho ninyo, lagi rin hong dapat laging happy. By the way, binabati ho natin ng magandang umaga ang lahat ho ng kumakain ho ngayon dyan sa gutuhan ni paring Linos Goto. At magandang umaga sa family ni paring Lino. Diyan ho lamang sa makalampas ho ng school ng elementary ng Barangay Dagatan, Lipa City. Pag ho galing ho kayo doon sa Kabayanan, dito sa may KLL, nangangaliwa ho yan. Magaling ho tinuturo. Ever na kayo makaramdam na kumakalaman sikmura. Diyan ho ninyo matitikman ang masarap na goto, masarap na lomi, at masarap na sisig. Maroon pang iba diyan na hindi ko pa rin natitikman. Hindi ka paring Lina. May barbecue nga pala sila. Yun. Talagang sa kagat mo lamang malambot na malambot. Hindi naman potong kindi. Wala doon potong kindi. Hindi lamang sa may elementary, paper na pasok ka na, marunong na yan. Okay, binabati ho natin ng maligayang kaarawan si Ma'am Ellen. Ellen Cuenca Morada Almares. Ito yun natin hong dati hong taga Barangay Montempulo din. Nakapatid ho ni Ate Eden Morada Saludo, Toledo. Yon, nagkakamali na ako sa dami ng mga kamag-anak. At binabati rin natin si DJ Magitan ng Kabilahong Himpilan. At ito mo pare-pareho kami product ng Lipa City Public College. At kami ho ay sabi nung bilang nasa hanay ng edukasyon, kami ho iisa ho yung dedikasyon, lalo tigit sa atin pong mga mamamayan.
kung sila ho nagpapanday ng kabataan, ganun din ho ako. At nagpapanday din ho ng politiko. Nagre-reform ho na dapat ho'y tama yung ginagawa. Hindi ho yung ginagawa. Lalo na doon sa ilan hong barangay sa lungsod ng Lipa. May ilan hong barangay diyan ang mga konsihal ay kumandidato, ibinuto ng tao. But hindi ho naman na dalaw, hindi nyo na makita sa barangay hall. Puro na lang nakanganga sa sweldo ng barangay. Tabi-tabi po, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag magagalit at iyan po ay nakakarating ho sa inyo pong lingkod. Ba, wala, hindi na makataktapan eh. Kung ano-ano bagang mga inuura, kanya-kanya na lang lampasutan. Binabati rin natin ng maganda happy birthday si Aldwin Alduesa ng Barangay San Isidro. Binabati rin natin ng magandang pakikinig si Maring Tonet Oliveros ng Barangay San Isidro, at syempre yun pong aking pong mga kaututang dila na sina Paring Dapoy, Pangulong Benny Ulabe at Paring Paje na ngayon nagpapanggas na ng manok. Happy listening at sa lahat ho ng manggagawa dyan ng bahay sa Ulabihan. Happy listening sa inyong lahat. Tigil muna ang tuktok at pakinggan. Binabati rin natin ang grupo ng Ikay Taga San Benito Pasok Facebook page, ang History Now of Batangas, Samahan ng Maginoong Batanggenyo, The Warrior Team, Barangay San Isidro Group, ang magkakaibigang walang iwanan, ang aking inaanibang ding Carious Angel, sa aking mga kagrupo sa taga Muntinpulo Group. Happy listening po sa inyong lahat. Yun pong atin po mga nasa ibang bansa. Binabati ho natin ng magandang pakikinig. Yon. Sina Mr. Eloy Bandohan, Kelly Masilungan, Lea Damsel de Castro, Niel Mendoza, Johnny de Castro, George Mendoza, Kakapulo de Castro ng Barangay Alupay, Ben Magbuos ng Batangas, Konsehal Eduardo Liwanag ng Bayan ng San Juan, Batangas, Lolet Lloyd de Castro, Abigail Saludo Torres, Almolon, Ame Camara Suarez, Amlit Lalucen, Anali Castillo Pronda, Marie Juana Rasales, Achirol. Happy listening sa mga Achirol compound dyan sa Barangay Muntinpulo. Andres Manuel, Ariel Magsino, Ben Madriano Crosata, Benoy Makasait, Charmaine Compassion, Ori Grimaldo, Dags Palma, Dean Joseph Moren, Dina Lahara, Dina Ebrio, Eden Murada Toledo, Elisos Canyobas, Imaji KJ Ramirez, Enoray Liesa, Esmeralda Hernandez, Esteban Nantes, Gerald Canyobas Casabuena, Irene Pandak Estores, Judge Dana,
Ma'am Janet De Castro, Hannah Bautista, Jansin Ebi Alexi, Atienza, Joey Martinez, Leo Hernandez, Lucena Flores, Lionel Joy De Castro, Marian Macbalmes, Maribel Mendoza, Marisa Buera, Marites Latag Casabuena, Michael Perez, Nap Enriquez Rivera, Anita De Castro. Yung pong atin mong kamag-anak ko dyan, anak ko ng Yumango si De Castro. Ninette Cueto, Nestor Alcantara Rabac, Next Karandang Manalo, Merlin Bugnot, at Fox Bayoneto Esguera, Relben Mendoza Pesa, Reyna Badillo, Roel Namuco, ang isa rin natin membro sa Samahan ng Maginong Batanggenyo. Sheila Pabellon Magparangalan, Tobe Perez, Janila Jason and Yatot Bueno. At syempre, binabati rin natin ng magandang umaga si Talia Villanueva ng Barangay San Isidro. At maraming salamat ho doon sa mga napamistahan ko ng tip-team dyan sa Barangay San Isidro. Kay naparing Homel Isaga, kay kumaring Tali Villanueva, at sa lato ng Mendozahan ho dyan. Maraming salamat ho. At kina Pinsang Kano dyan ho sa may tabi ho ng chapel, kay Kuya Guyo, yun nga pala, kay Kuya Guyo, happy listening at maraming salamat mga kamag-anak sa pakatanggap nyo at pakapaghanda nyo ng pagkain sa akin. Okay, tuloy-tuloy po tayo at ang oras po natin ay 55 minutes before 10 at may natitira pa ho tayong oras. At yun yun Tonet Elobero at kay paring Efren, happy listening. Happy listening din sa atin ng mga barangay puliso ng Barangay San Benito sa pamumuno ho ni Hepeng Isming Roman at kay Secretary Jose Alindog na Malaluan. Happy listening. At sa grupo ng kabataan ni Jaisel Malaluan, happy listening din. Lalo kay Nicole Monica. Tawa palakatan na naman diyan. Siyempre binabati rin natin si paring Jason Pusag at kay Maring Abet Pusag dyan rin sa may Barangay San Benito. At binabati rin natin ng magandang umaga ang buo pong 4 Santos kasama ng Malitlit at ng Anangi. Kumusta na ba diyan yung nausok na bundok? Nausok pa ba? Para ngayon wala akong natatanaw dito sa aking lugar. Dahil dito sa San Felipe ay tanaw na tanaw ang kagandahan ng bundok ng Malipunyo. Pero nakakasama na loob at ever na nasulya pa nating may nausok na parang katul. Yan ho naman ang hindi ho natin katanggap-tanggap.
Binabati rin natin ng magandang umaga ang De Torres family dyan ho sa kay Kuya Laurel. Pamilya ho ni Kuya Laurel De Torres. Binabati rin natin ang lahat ho ng kabataan ng barangay ng Sitio Ulabiha ng Barangay San Benito. Binabati rin natin ng magandang umaga ang De Torres family ho ng Barangay Malitlit, especially kay Paring Ino De Torres at kay Consial Sani De Torres. Binabati rin natin ang pamilya Mendoza dyan ho sa Barangay San Benito, kay Kuya Cesar, kay Konsihal Delpin, at kay Kakang Iyong, ang dati pong kapitan ho ng Barangay San Benito. Binabati rin natin si Ma'am Nancy Gonzales, Jingjing Tibayan, kay Sir June Gonzales, ang isa po nating masipag na puliso dito sa lungsod ng Lipa. At kay Nana Ate Angge at Kuya George Gonzales, na ngayon ay umiinom na ng kape sa may terrace. Okay mga kaibigan, wala na po tayong oras. Bukas, panapanagpo muli tayo. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Sargento Angelo de Mesa, na nagsasabing, bye-bye, I love you. Sound off the powerful signal of radio from the top in Andalusia, your source of information, your source of total radio entertainment, your business power in the airwaves. Stream it out in one frequency battery power ground, our radio. Service, warranty ba ang hanap nyo? Pagdating sa aircon at all-time, Easy Car Aircon at Restoration Store. The airline auto-care center. The airline auto-care center on fabrication, maintenance, electrical, rewinding, dealer and installer din sila, all from sales parts. The airline auto-care center at Barangay Maraoy, Lipa. For information, call at 042-756-3535 or text them at 0916-447-3102. The airline auto-care center. 25 years na in-service. Owned and managed by Miss Johnny Chancoco. Nagsisimula ang tagumpay sa isang malaking pangarap. At sa isang mundong hindi lamang tayo matutulog ng panlahing abakada. And knowledge is the best of news. Incorporated. Harvest. Incorporated is a blind for international education program directed by with curriculum focusing on agriculture and animal production, science, technology, engineering, and mathematics. Supervised by one of the top university and serving and regional research centers, set and recognized education programs from pre-elementary, senior high school, and senior high school, with birth by characters developed and you continue to shine. Advanced program in mathematics, science, and English, stellar performance in National Science Fair, champion on science investigatory project in addition to regional and national level. Second place for the honest painting contest and graduating contest to national level. Be on top, be a living harvest with a writing school incorporated in the market.
Sangguniang Dragon School Incorporated, City Council Division sa